Good morning po sa lahat. Ngayon po ay umabot na ako sa 71 years old. At ngayong susunod na taon, ay papasok na ako sa 72 ngayong May. Meaning to say, 71 years old ko lang nararanasan ng Pasko. At yan ay katotohanan para sa akin. Pero ang pagkaranas ko ng Pasko ay mahati ko sa dalawa. 37 years kung dinanas ang Pasko sa paraan ng pagdiriwang ng tradisyon. And praise the Lord, sapagkat 34 years dinanas ko ang Pasko sa paraan ng pagdiriwang ng Kristiyano. Hanggang ngayon, hindi pa ito ma-differentiate ng maraming quote-unquote Christians. Sapagkat maraming Kristiyano ang nagdiriwang ng Pasko ayon sa tradisyon at hindi sa Kristiyanong pagdiriwang. Layunin ko ngayong umaga sa ating pong mensahe ay upang ipaalam sa lahat ng totoong kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, Pasko, kung tawagin, ay hindi tradisyong ipinagdiriwang ng mga Kristiyano, kundi ito ay araw-araw na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano. Sapagkat sa tradisyon, taon-taon lamang ang pagdiriwang ng Pasko. Whereas the Christians, ito po ay dapat araw-araw pinagdiriwang. Dumating na si Jesus, minsan lang ito nangyari. Ang sineselebrate na tradisyon ay yung kanyang birthday. Kaya taon-taon, dumating na ang ating Panginoon, ginawa niya na ang lahat ng hinihingi ng batas at ng kalooban ng Ama, natupdin ang layunin ng kanyang pagparito. Siya po ay mamatay sa krus bilang katubusan ng kasalanan ng kanyang mga tao. Tradisyon na natili pa rin doon sa petsa, ang Kristiyano na natili doon sa katugunan ng katubusan. So, ano talaga ang dapat na pugon ng mga tao sa kapanganakan ni Jesus? Yung ating dakilang tagapagligtas. At tinatawagan ko rin ang mga ilang Kristiyano na namumuhay sa tradisyon. Buksan natin ang ating Biblia sa Luke chapter 19, verse 1 to 10. Ito po isang kasaysayan ng isang taong dinatnan po ng Pasko. At ito, alam ko, ito po ay isang eksaktong paglalarawan kung ano kung dapat maging tugon ng mga tao pagdating po sa Pasko. Ganito po ang pagkakasabi, verse 1. Siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. At doon ay may isang lalaki ng pangalan ay Zaccheo. Siya'y isang punong maniningil na buwis at mayaman. Nagsikap siyang makita kung sino si Jesus. Subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao sapagkat siya'y pandak. Kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa mga puno ng sikomoro upang makita siya. Sapagkat siya'y daraan sa daang iyon. At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, dali ka at bumaba ka sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya siya nagmadali, bumaba at natutuwa siyang tinanggap. Nang kanilang makita ito ay nagbulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Na si Zaccheo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay binibigay ko sa mga dukha. At kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. At sinabi sa kanya
Jesus. Dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan, sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga salita, sapagkat salita niyo ay katotohanan at ang salita niyo lamang ang makapagpapalaya sa amin mula sa mga kamalian, sa mga kasalanan at sa sumpa ng kasalanan. Tulungan niyo kami ngayong umaga na kami bigyan niyo ng liwanag ng kaunuan mula sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sa bawat isa ngayong narito na makikinig at sa bawat kaibigan naming nanonood sa virtual ay makaunawa ng totoong kahulugan ng Pasko at kung paano namin ito dapat tugunin. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. So nakaraan na pong Pasko at kailangan hindi tayo manahimik tungkol sa bagay na ito sapagkat dito po na sa sentro ang ating pananampalataya. Nitong Pasko, halos lahat ng tao sa buong daigdig ay nagkakaisa. Nagkakaisa ang ipinagdiriwang ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Subalit ang tanong, ito ba ay pinag-uutos ng banal na kasulatan? Ito ba ay pinag-uutos tulad ng pag-uutos magsisi ang lahat ng tao? Wala tayong makita na tuwilang ipinag-uutos ito ng Diyos, bagamat ito'y napakalagang bahagi at aspeto sa buhay ng tao. Ang layunin natin ngayong umaga ay upang makatagpo ang bawat isang naniniwala sa kapanganakan ni Jesus ng totoong kahulugan ng Pasko, ang kaligtasan. Kaligtasan po tayo nakasentro. Ano makukuha ng mga tao sa pagdiriwang na ito? Na taon-taon ginagawa na lamang at hindi po matapos yan hanggat may mundo. Ang matuwid at direktang pinag-uutos sa atin ng Diyos ay ang kanyang banal na hapunan. Makikita natin yan sa 1 Corinthians 11 verse 25. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. At ano yung dapat nating alalahanin kay Kristo? Hindi siya nanatiling sanggol, kundi tinupad niya ang kalooban ng Diyos at hinihingi ng batas na siya'y dapat mamatay sa krus ng Kalbaryo, ilibing at muling mabuhay upang bigyan ng katiyakan ng kaligtasan ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Yun po yung dapat nating alalahanin. Ito'y dakilang kasaysayan ng katutusan. Kasi Kristo ay nagdusa bilang kapalit natin na dapat tayong mamatay sa ating kasalanan. Kaya ang tekstong ito na ating pong binasa, bagamat wala pong usapang Pasko rito, ay isa pong eksaktong paglalarawan ng isang tao na naghahanap ng tagapagligtas at siya totoong naligtas. Yan po ang sinasabi dyan. Kaya ito ay layunin natin ngayong Pasko. Dapat tingnan natin ang tatlong mahalagang bahagi ng tekstong ating binasa. Una, ating makikita rito, isang taong naghahanap kay Jesus. Na marami pong tao ngayon, na bagamat alam nilang kapanganakan ni Jesus nito, pero hindi nila hinahanap si Jesus personally. Ang hinahanap nila kung ano yung makikita nila pakinabang tungkol sa pangalan ni Jesus ng Pasko. Peace on earth, magkaroon ng kapayapaan sa buong daigdig. Hindi po mangyayari yun hanggat hindi nagkaroon ng kapayapaan ang bawat puso sa Diyos. Pagtanggap ng regalo, hindi ko sinasabing hindi kailangan tumanggap ng regalo, sapagkat ang regalo po ay isang tanda na ginagawa ng isang totoong Kristiyano. So ikaw ba ay isang katulad nitong
tao ito na naghahanap kay Jesus. Totoo ba ito? Tingnan niyo ang sabi sa verse 1 hanggang 3. Siya pumasok at nagdaan sa Jericho at doon ay may isang lalaki na ang pangalan ay Zacchaeus. Siya ay isang punong maniningil ng buwis at mayaman. Nagsikap siyang makita kung sino si Jesus. Subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao sapagkat siya ay pandak. Tingnan natin, sino siya? Sino itong tao ito? Naghanap ng katotohanan. Gusto niyang makilala si Jesus, hindi lamang sa naririnig. Sa panahon natin ngayon, wala pong makikita natin layunin ng mga tao itong nagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo na makilala nilang personal at makita si Jesus. Kundi gusto nilang maranasan yung kasayahan na pinagdiriwang ng tradisyon. Namamali po ang pananaw ng tao tungkol sa Pasko. Ang tao ito, si Zacchaeus ay seryoso na makita si Jesus. Sana ito po ang maging layunin ng lahat ng tao na pagdating po sa tradisyonal na celebration ng birth of Christ ay hanapin talaga at kilalanin si Kristo. Sapagkat itong si Zacchaeus, hindi pa niya nakita, hindi pa niya kilala ng lubusan si Kristo. No, anong katayuan? Unang-una rito. Si Zacchaeus. Ang sabi sa verse 2, isang puno ng maniningil ng buwis. Sa panahon ito, kinasusuklaman ang mga maningil ng buwis sapagkat ang turing sa kanila ay mga makasalanan, mandaraya, manpapanlinlang. Walang pong pagkakaiba sa atin. Tayo din ay maniningil ng kasalanan. Tayo kinamumuyan din sa mundong ito dahil tayo po ay maniningil ng kasalanan. Tambak tayo ng kasalanan. Gustong-gusto natin ng kasalanan. Natutuwa tayo sa kasalanan. Parang mayaman tayo kapag tayo nakakagawa ng kasalanan. Yan ang katayuan natin tulad kay Zacchaeus. Ikalawa, ano ang tinataglay ni Zacchaeus? Ang sabi sa verse 2, siya po isang mayaman. Mayaman siya saan? Sa mga nakulimbat niyang paniningil ng buwis. Mayaman din tayo sa ating pong pagsasagawa ng kasalanan. Ang sabi nga sa Romans 5:12, tayo po'y nagmana ng kasalanan dahil kay Adan. At dahil sa minana nating kasalanan, tayo po'y gumagawa ng kasalanan. Likas sa atin yan. Kaya tayo yumayaman sa kasalanan at dahil sa kayamanan ng ating kasalanan, wala tayong sapat na kayamanang pambayad nito sa kaparusahan. Tanging ang dugo lamang ni Kristo. Kaya siya dumating sa mundong ito. Ikatlo, ano ang kanyang hangarin? Ang sabi po sa verse 3, hanapin para kilalanin si Jesus. Reliyosong tao rin ito. Tulad ng maraming tao at lahat ng tao sa mundo, gusto rin makilala si Jesus. Kaya pinagsisikapan niya. Kaso nga lang, anong kanyang problema? Siya po ay nasa maraming tao. Maraming hadlang. Ikalawa, siya po'y pandak. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng tumanaw sa ibabaw ng mga tao para tignan si Jesus. Hindi rin siya pwede sa ilalim sapagkat hindi siya sukat. Ang sabi sa Romans 3:23, all have sinned and fall short to the glory of God. Lahat po tayo ay pandak din pagdating sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala tayong kakayanang tumingin ng mas mataas. Wala rin tayong kakayanang tumingin sa ipababa sapagkat tayo'y kapos. Kapos tayo. No one is righteous. No, not even one. For all have sinned and fall short to the glory of God. Hindi pa ganito nangyari sa mundong ito. Kaya ang tingin nila ay doon sa regalo. Tingin nila doon sa mga Christmas tree, doon sa magagandang ilaw, doon sa mga palabas, sa luneta. Kaligayahan, kasayahan lang, minsan lang ito isang taon. Nagkakamali po sila. Sapagkat hindi po matatapos ang taon, ganon pa rin ang kanilang pag-celebrate. Sana matulad tayo kay Zacchaeus, bagamat we are religious people, hanapin natin at kilalanin natin si Jesus.
Sapagat may sinabi po ang Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. At ito, naghahanap si Zacchaeus. Ikalawa, ang hinahanap ni Zacchaeus ay si Jesus na tagapagligtas na Panginoon. So una, may taong naghahanap kay Jesus. Ngayon naman, may tagapagligtas na si Jesus. Verse 10, ganito ang sabi, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Itong relihiyosong ito si Zacchaeus, naghahanap din siya sa Diyos dahil sa mga narinig niya, dahil sa mga kwento-kwento. Pero, mayroong totoong naghahanap sa kanya, yung tagapagligtas na si Jesus. At yun ang dahilan kung bakit po siya ibinigay ng Ama. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish and have eternal life. So yun po yung makikita natin, tagapagligtas. Siya'y dumarating, si Jesus dumating sa eksaktong kalagayan ng tao, sa eksaktong kalagayan ni Zacchaeus, na siya'y mayaman sa kasalanan, na siya'y kolektor ng kasalanan, ngunit religiously, naghahanap din siya ng Diyos, pero hindi pa niya kilala si Kristo. Hindi pa niya nakita si Kristo sapagkat puros pandinig lang ang kanyang nakikita. Sa atin din, sa lahat ng tao, alam mo kung kailan natin makikita at makikilala si Diyos, si Kristo, sa preaching of the word. Sa pangangaral. Faith cometh by hearing, hearing by the word of God. At alam natin kapag ikaw ay tumanggap ng pananampalataya, doon mismo ikay na born again. At ang pag-born again sa atin, gawa ng Diyos yan, hindi gawa ng tao. Ay ang kaligtasan natin is instant. Agad na tayo'y naliligtas. But the conversion, dalawang parte po yan. Isang ginawa ng Diyos at isang tungkulin ng tao. Progressive sanctification. Marahil si Zacchaeus, nakarinig na tungkol kay Jesus mula sa kanyang kapwa maniningil na buwis. Sino bang maniningil na buwis na kilala ninyo na na-convert, na tinawag mismo ng Panginoong Jesus? Si Matthew. At si Matthew, siya po isang tax collector. At siya'y kakampi kay isang balahibo ng mga tax collector, hindi maring hindi mag-testify si Matthew. At narinig ito ni Zacchaeus. Narinig ito ni Zacchaeus. Pero tandaan natin, hindi si Zacchaeus ang nakatagpo kay Kristo, kundi si Kristo ang nakatagpo kay Zacchaeus. Hindi po sa paraan ng tao. Paghihirap at pagsisikap ng tao, makakatagpo ng kaligtasan at makakatagpo kay Kristo. Only God. Si Kristo lamang ang makakatagpo. Sapagkat sinabi, verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Tanging Diyos lang po ang makakatagpo sa mga tulad natin. Ang sabi sa verse 5 ng ating text, at nang dumating si Jesus sa lugar na yun, saan nagpunta si Zacchaeus? Umakyat siya doon sa punong sikumuro dahil sa nakita niya na ang mga tao papunta ron sa punong yon, doon ang daan, daming tao, umakyat na ron sa taas. Pero ang sikumurong ito ay maraming dahon. Hindi pa rin niya makita kung sino si Jesucristo, kung saan banda. Pero sa kanyang paghahanap, si Kristo ang dumating sa kanyang ibaba. At sinabi sa verse 5, at nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya,
Zakeo, dali ka, bumaba ka, sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Narinig ito mismo ni Zakeo sa tinga at sa puso. Sa atin man, kapag tayo po'y nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, hindi maring hindi kanya tinatawag. Binabanggit ang pangalan mo na ikay makasalanan, na ikay may nakaraan na bulok at tagabayaran nito ay impyerno at ang kailangan mo rito ay tagapagligtas, walang iba kundi si Kristo. Tinatawag ka rin, kilala ka ng Panginoon. Pero marami sa atin ayaw nating tanggapin sapagkat inakal nating mayroon pa tayong magagawa upang tayo ay maging mabuting tao sa mundong ito. Total, darating pa naman uli ang Pasko. So tingnan natin, mga kapatid, anong napansin natin dito kay Zakeo? Unang-una, narinig ni Zakeo ang utos ng tagapagligtas. Siya ay nakarinig. Yan po ang totoong naghahanap ng Panginoon. Hindi lamang religiously, kundi handa siyang makinig. Ikaw ba'y handang makinig? Narinig mo ba ngayon ang tawag ng Panginoon? Ika'y kilala ko anong buhay mo. Wala kang maitatago dyan. At para ikaw ay makaharap ng diretsahan sa lahat ng tao, lalo na sa Diyos, tugunin mo ang tawag niya. Sumagot ka sa tawag niya. Kaya ang sabi rito, Zakeo, dali ka! Bumaba ka! Saan? Sa kinalalagyan mo, masyado ka mapagmataas. Mas mataas ka sa maraming tao sa iyong kayabangan. Sa akala mo sa paraan mong yan ay matatagpuan mo at makikilala mo sa Diyos. Bumaba ka! Hindi mo makikilala ang Panginoon hanggat di mo dininig ang utos na ito. Tiningala siya ng Panginoon sa sobrang taas ng kanyang kalagayan. Gusto ba nating tingalain tayo ng Diyos sa sobrang nating kayabangan? Pero sabi ng Panginoon, dali ka at bumaba ka. Bakit? Sapagkat kailangang ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Napakasarap pong pakinggan yan kung ito'y narinig mo ngayon na sinasabi, Clara, makinig ka. Bumaba ka sa kalagayan mo ngayon. Magmadali ka. Huwag ka na magpabukas sapagkat ang bukas hindi mo alam kung ano mangyari sa iyo. Baka hindi dumating ang bukas ngayon sapagkat gusto kong pumasok sa bahay mo, sa buhay mo ngayon. Yan bang narinig natin ngayon sa Pasko? Ang Pasko natin synergistic na eh. Nung araw, nung kabataan ko, ang alam kong Christmas tree, yung tiyahin ko, talagang napakalaking Christmas tree. At may isang bituin doon sa taas. Yun ang totoong Pasko. Ngayon, hindi na eh. Hindi na bituin ang nilalagay doon eh. Kung ano nung pinaglalagay. At mga nakasabit dyan, ay mga stars. At may mga palamuti na kumikintab-kintab na mahabag yun. Tanda ng yun daw ang liwanag ng bituin patungo sa sabsaban. At iba't iba pa, may kamelyo, may... Pero ngayon, puros bilog-bilog na. Puntahan nyo sa SM, puros bilog-bilog. Ano yun? Saan galing yung tradisyong yun? Na kapag ka bilog-bilog, swerte ka. Hindi. Hindi na, halo-halo na po ngayon ang Pasko, hindi na po yung tulad ng unang mga pagdiriwang. Hindi po yan ang Paskong inaasahan natin. So nakita natin, narinig ni Zakeo ang utos ng Panginoon, bumaba ka agad dyan sa kalagayan mo. Hindi ka magtatagal dyan. Bumaba ka. Gusto kong tumira sa bahay mo. Ikalawa, mapapansin natin, narinig ni Zakeo ang mga reklamo. Mga reklamo tungkol sa tagapagligtas. Sino itong mga nagreklamo ito? Ito yung mga self-righteous religious people. Mapagmataas sila. Akala nila, sila'y tumatayong Kristo. At kaya ng mga tao, luhod ng luhod sa kanila. At nagrereklamo doon sa mga taong hindi sumusunod sa tradisyon nila.
Yun yung sabi sa verse 7. Nang kanilang makita ito, ay nagbulong-bulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan? Ang tingin ng mga taong ito, mga leader ng mga relihiyon, malalaki, sila yung matuwid. At hindi maaaring si Jesus tutuloy sa bahay ng isang makasalanan. Yung pong layunin ng pagparito ni Kristo, kaya may Pasko upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Hindi na parito ang Panginoon para sa mga walang karamdaman, kundi sa may karamdaman. Hindi siya naparito para sa mga matutuwid, kundi sa mga hindi matuwid. Marami pong nagreklamo. Sa ating panahon ngayon, marami rin pong reklamo. Ano ba sinasabi itong mga tao to? Kami lang ang may karapat dapat magdiwang, kami matuwid. Kaya ang Diyos na sa amin, kaya sa amin kayo makinig. Huwag ka dyan sa mga church na maliit lang yan Kami yung pinakamalaki. Then, makita natin na itong si Zaccheo, narinig niya ang utos ng Panginoon. Ikalawa, narinig ng reklamo ng mga tao. Pangatlo, tumugon sa utos si Zaccheo sa tagapagligtas. Anong ginawa ni Zaccheo? Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Ang sabi sa verse 6, kaya't siya'y nagmadali. Bumaba. At natutuwa siyang tanggapin. Wow! Ito yung pinaka-the best na regalo na matanggap mo si Kristo sa iyong buhay. Marami pong nalulungkot ngayon dahil hindi nakatanggap ng regalo. Okay, malungkot. Panapanahon lang yan. Pero asahan nyo na kayo'y makatanggap ng pinakadakilang regalo, walang iba kundi si Kristo. At itong ginawa ni Zaccheo, agad siyang bumaba, nagmadali siyang bumaba sa kanyang kalagayan at natutuwa niyang tanggapin ang Panginoon sa kanyang buhay. Ano ikinatuwa mo ngayong Pasko? Na nakatanggap ka ng the best regalo? O natutuwa ka dahil tila yung mga nakalimot sa iyo may pasulyap na alalahanin ka rin katanggap ng regalo? Ang asamin mo, kaibigan, ay matanggap mo si Kristo. At ito, ang tanda na tinanggap ni Zaccheo ng buong galak ang Panginoon. Doon po sa verse 8, siya po'y nagpahayag ng kanyang totoong pananampalataya sa tagapagligtas. Verse 8, si Zaccheo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha, at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako na sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Dalawa po makikita natin dito sa tugon ni Zaccheo. At sana ito rin maging tugon natin. Una, galak niyang tinanggap si Jesus sa kanyang buhay, sa kanyang bahay. Ikalawa, galak niyang ipahayag ang kanyang kasalanan. Faith and repentance po makikita natin dito. Dahil sa pananampalataya ni Zaccheo, doon pa lamang niya nakita si Jesus, doon pa lamang niya narinig ang tingin ni Jesus, pero po siya'y sumampalataya at may kagalakan siyang tinanggap si Jesus nang walang pag-atubili. Nakita natin sa verse 6. Siya'y dating sakim. Remember that? Si Zaccheo ay dating sakim, dating makasarili, dating palalo, mayabang sa kanyang buhay, sapagkat siya po isang mayaman.
Ngayon, handa nang tumulong. Handa na siyang tumulong sa mga dukha. Bakit? Sapagkat nakita niya sa kanyang sarili na siya mismo na isang makasalanan, kinahabagan ng Diyos na sa kanya tumira ang Panginoon. Nakita niya ang kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat na siya po'y pananahanan ni Jesus sa kanyang bahay, sapagkat siya'y kapos sa kalulati ng Diyos. And yet, tinawag siya, kilala siya. Kaya, yun po yung totoong tanda na isang taong naligtas, may kagalakan siyang laging inaasam-asam ang presensya ng Panginoon. Ito bang Pasko, ano hinahanap ninyo? Yung presensya ba ng Panginoon? Si Zacchaeus, si Jesus mismo ang kanyang kagalakan. At ikalawang tanda ng pagiging isang taong ligtas, nagbago po siya ng ugali. Dati siyang sakim, dating palalo. Ngayon po ay generous. Ang sabi niya, sa verse 8, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay binibigay ko sa mga duka. Mga kapatid, hindi ito eleksyon, ha? Sapagkat sa eleksyon po, maaaring magbigay ng milyon-milyon ng mga tao, pero hindi po nababago ang puso. Pero si Zacchaeus, pusong nabago, kaya nagbibigay siya ng kalahati ng kanyang ari-arian. Wala siyang hangad. Wala siyang hangad, kundi linisin ang kanyang sarili sa kanyang dating buhay, dating ugali, na ito'y makita na siya'y nagbago. Makita ang totoong tanda ng kanyang pagkaligtas. Handang tumulong sa duka. Ikalawa, handang magsauli ng kanyang nakulimbat sa kanyang pandaraya. Ini yung sabi sa verse 8 sa huli. Ang sabi niya, at kung sa pamamagitan ng pandaraya, may kinuha ako sa kanino mang tao. Ano ibig sabihin ng kanino mang tao? Hindi niya matandaan kung gaano karami na ang kanyang nadaya. Kaya wala siyang pinangalan ng tao. Walang katapusan ito, mga kapatid, na kanyang ibabalik. Yung kanyang ugaling magnanakaw, masama, sakim noon, ay dapat maibalik niya sa pamamagitan ng kanyang magagawang mabuti. Kaya sabi ko nga sa isang kapatid natin, ang totoong born again, laging nagbibigay ng regalo. Hindi dahil Pasko, kundi dahil sa bunga ng pagbabago. Kaya nga, sabi nga sa Acts chapter 20, verse 35, it is more blessed to give than to receive. Why? Sapagkat yan ay sign ng isang taong binago ang puso, hindi na siya sakim. Alam nyo ba, sa bawat bigay natin, kahit mamunting bagay lang ito, nasisiyahan tayo. Why? Nababawasan po yung ating kasakatman. We are so greed and covetous sa ating sarili. Yan po'y kasalanan. Kapag tayo po'y nakapagbibigay kahit 10 piso lamang doon sa naglilimo sa atin, maliit na bagay lang yan, parang dumila ng ating kukuyan. Pero ang laki po ng kagaanan nararamdaman natin dahil nahuhugot yung ating kasakiman. Yan pong tanda ng Kristiyano. Kaya it is more blessed to give. Ang sabi niya, kanino mang tao. Hindi mabilang ang kanyang mga nadaya. Babayaran niya ng 4 na ulit. Alam niyo sa batas, kung babasahin natin ng Leviticus chapter 6, verse 5, and Numbers chapter 5, verse 6 to 7, 25% po ang patong doon po sa babayarang utang. Halimbawa, nakabayad siya ng 10,000, nakautang siya 10,000, 25% doon, idaragdag para mabayaran mo yung utang mo. Magkano 25% ng 10,000? Hindi ako isang kandidato na hindi alam magkwenta, ha? Okay, 2,500. Very good sa arithmetic. Mayroong president sa buong, hindi alam kung paano magkwenta, eh. So 25,000, isa sa uli mo pagka ikay nangutang. Pero kay Zacchaeus, hindi. 25,000 times 4 ang kanyang ibibigay. Malaki po yun.
Malaking kayamanan yun, mga kapatid. Yan ay tanda na isang taong may pinagong puso. Grabe talaga ang pagbabago nitong si Zaccheo simula nung siya'y makatanggap, simula siya'y makarinig ng tinig ni Jesus, agad siyang tumugon, sumampalataya at tumuloy sa bahay at siya'y nag-confess ng kanyang kasalanan na siya'y greed and covetous and self-righteous. Ay ano po nangyari? Ikatlong bahagi po, mga kapatid. Una, sa kwentong ito, may taong naghahanap. Ikalawa, sa kwentong ito, si Jesus na tagapagligtas. At ikatlo, natagpuan ni Zaccheo, si Jesus, kaya siya nakatanggap ng kaligtasan. Kaligtasan po. Right there and then. Verse 9. Ang sabi po sa verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan. Sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. Kaligtasan po ay biyaya ng Diyos, is a gift of God. At ito'y instant kapag tayo po ay naligtas. Hindi ito process. Dahil kung process, tayo po ang nagsisikap maligtas. Salvation is a gift. So therefore, once you believe, you're saved. At Jesus pa nagpatunay sa kanyang kaligtasan. Si Jesus mismo nagpatunay. Mismong sa harapan ng mga tao. Sa harapan ni Zaccheo, dumating ang kaligtasan sa oras na ito, sa bahay na ito. At sa atin din, mga kapatid, once na tayo po'y naligtas, mismong si Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita, magpapatunay na ikaw ay isang ligtas. Dahil lang sinabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang na kay Kristo, siya isang bagong nilalang. Wala na yung dati. Mismong salita ng Diyos. Si Kristo mismo ang magpatutuo sa atin. Siya po, si Kristo, ang kaligtasan ng mga nawawala. Siya yung kaligtasan. Hindi po yung taon-taon, i-celebrate po para maging mabuti kang tao, magsimbang gabi ka, sundin mo yung 15 nights para ikay maging mabor sa Diyos, magiging mabuti ka at ikay kalugdan ng Diyos. No! Hindi yan pinag-uutos ng Biblia. The Bible says, believe in Jesus Christ and you shall be saved. Yan po ang message ng Pasko. At mismo si Jesus nagsabi, ngayon din dumating ang kaligtasan. Bakit? Si Zaccheo man ay anak ni Abraham. Now, anak ni Abraham, makikita natin sa Romans chapter 4, na si Abraham po ay ama ng lahat ng mga sumasampalatay, whether he is a Jew or a Gentile. Kapag siya po ay sumampalataya kay Kristo, kasi Abraham ang siyang ama ng pananampalataya ng lahat ng mananampalataya. At dito naputunayan, si Zaccheo din ay anak ni Abraham, ay isang mananampalataya. Si Jesus ang tagapagligtas ng mga nawawala. Siya rin ang naghahanap ng mga nawawala. Verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin ang mga nawawala at iligtas. Itong layunin ng kanyang pagkaparito. Diyos na magkatatawang tao. At yan ay sinabi sa Lumang Tipan, Isaiah chapter 9 verse 6, at ang katuparan niyan ay sa Galatians chapter 4 verse 4 to 5. Basahin ko lang yung Isaiah 9, chapter 9, verse 6. Sapagkat sa atin ay ipapanganak ang isang bata. Sa atin ay ibigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maiaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan.
Ito po ay nangyari may 1,000 taon o 800 years bago ipanganak si Jesus. At nung ipanganak si Jesus, ang sabi po ni Pablo sa Galatians chapter 4, verse 4 to 5, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. At ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ano yung nasa ilalim ng kautusan? Yung pong naniniwala na sa pagsunod po ng Ten Commandments, doon sila maliligtas. Sila po'y lalong naaalipin sapagkat walang sino mang maaaring makatupad sa kautusan ng Diyos. Tanging si Kristo lamang. Kaya nga dapat ang ating panampalataya si Kristo na namatay para tubusin ang mga taong alipin ng kautusan. At yan ay itinalaga upang matanggap natin ang pagkukupkop bilang mga anak ng Diyos. So yun po yung sinasabi niyan na si Jesus mismo naghahanap ng nawala. At ito ang mensahe ng Pasko. Ito bang hinahanap ng mga tao? Kaligtasan? Hindi po, kasiyahan. Kaya kita niyo mga fountain na mga ano dyan, di ba? Yun ang kasiyahan lang, magdamag sila, palakpak, pasyal doon, holding hands dito. Yun ang Pasko. At yung iba yung pagbibigay ng mga regalo. Ang totoong Pasko, gaya ng nabanggit ni Pastor RG kanina Matthew chapter 1 verse 21, kay pangangalan ng Jesus, Panginoong tagapagligtas, sa kanyang bayan, sa kanyang tao. Hindi lahat ng tao, kundi mayroon siyang mga tao kanyang ililigtas. Ililigtas saan? Sa kahirapan? Sa kapobrihan? Hindi. Sa kanilang kasalanan. Yun ang Pasko. Pero iba po ang pagdiriwang ng tradisyon. Kailang sundin mo ito. May chain letter pa yan. Pag hindi mo sinunod ito, mamalasing ka ng 1 taon ulit. Gawin mo ito. Lahat yan ay kasinungalingan, lahat yan ay aral po ng dyablo. At hindi yan sa Ebanghelyo. So, leksyon po mga kapatid. Tulad ni Zaccheo, lahat ng pangangailangan upang maligtas ang tao. Si Zaccheo ay isang larawan. Sapagkat ayon po sa Romans 3:23, lahat po ay kapos. Wala pong anumang pagsisikap ng tao. Hindi po makapagliligtas siya. Makasalanan ng tao dahil nagmana ng kasalanan. Hindi ka magiging makasalanan dahil pumatay ka, nagsinungaling ka. No. Makasalanan ka, kaya ka nagsisinungaling, kaya ka pumapatay. Yun ang bunga ng kasalanang minana mo. Ang totoong palatandaan ng tayo makasalanan, siya'y mamamatay. At lahat tayo mamamatay. So therefore, lahat tayo makasalanan. At kailangan natin ang mensahe ng kapanganakang muli. Si Kristo ang ating tagapagligtas. At ang kasalanan, patuloy na gumagawa. At alam naman natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan. Marami pong mamamatay na tao. Gaano man karami ang iyong regalong pamimigay, truck man yan. Gaano man kataas ang iyong Christmas day, kasing taas man ang building yan, ipapahamak ka pa rin yan. Sapagkat hindi ka tumama sa tamang mensahe ng Pasko, ikaw ay nagdiriwang sa magitan ng tradisyon. At alam naman natin, ang Diyos po hindi natutuwa sa tradisyon. Mateo 15, versikulo 6 hanggang 9, ito ang sabi ng Panginoon sa tradisyon at sa mga taong nagdiriwang o sumasamba sa Diyos sa paraang tradisyon. Ganito ang sabi, kaya pinawalang saysay ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. Hindi bali yung preaching. Huwag kang makinig sa preaching yung mayroon tayong simbang gabi. Huwag kang makinig sa preaching. Mamasyal tayo. Ganda ng fountain doon sa Luneta. Binabaliwala ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. At yan po sinabi mismo ng Panginoong Hesus.
Anong sabi niya doon sa mga taong sinusunod ng tradisyon? Verse 7, kayong mga mapagkunwari, kayong mga hypocrites. Mapagkunwari. Tama ang pinahayag ni Isaias tungkol sa inyo nang sabihin niya, iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Yan ang tradisyon eh. Kunwari, Diyos ang binabanggit, pero ang sinusunod nilang aral ay ang turo ng mga taong reliyoso. Kaya sabi ng Panginoon, you hypocrites. At karugtong pa ron sa verse 8, iginagalang ako ng mga taong ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin, at walang kabuluhan ang pagsamba nila. Kahit na ilang gabi pa yang simbang gabing yan. Walang kwenta, walang kabuluhan ang pagsamba nila. Bakit? Itinuturo nila bilang aral ang mga alituntunin ng mga tao. Imbes ang salita ng Diyos ang dapat nilang pakinggan at paniwalaan. Buti na lang si Zacchaeus, hindi siya sumama doon sa napakaraming tao, humiwalay siya. Gusto niya talagang makilala si Jesus at ang Panginoon ay nagpakita sa kanya. Si Zacchaeus po ay nakitaan natin ang totoong tanda na siya nakatanggap ng Pasko. Kaya pamagat natin po ngayon lang bibigay ang pamagat. Pasko para kay Zacchaeus. Nakitaan siya talaga ng totoong Pasko sapagkat nakita sa kanya ang totoong pagbabago. Tunay ang kanyang panampalataya. Nakabit nito ang pagsisisi sa kanyang panampalataya. Totoong pagsisisi sapagkat habang siya tumatagal conversion, patuloy siyang nagsisisi sa kanyang kanyang kasalanan at patuloy siyang sumasampalataya kay Kristo. At ngayon, mga kapatid, kaya po tayo bilang Kristiyano, kaya po tayo nagbibigay ng regalo, and that is good. At yan po ay isang honorable thing sa ni Panginoon kung ang ating pong pagbibigay ng regalo ay mula sa ating pagbabagong puso. Ngunit kung sa tradisyon, hypocrites po ang tawag ng Panginoon diyan. Kaya nga ang totoong Kristiyano ay very generous, full of benevolence, matulungin sa mga dukha. Hindi makatulog kung hindi makatulong. Hindi nasisiyahan pag may dumaan sa kanya na nagdilimos kahit 5 piso lang kaya mo may bigay. Pero nagbigay naman ito ng kasiyahan sa kanya at lalo na sa iyo. Kaya nga ang ginagawa rito ni Zacchaeus, ibabalik ko. That is restitution. Ibig sabihin, pagsasauli. Dati siyang nanguulimpat, masama, sakim siya. Nung dating tao, ngayon ibabalik niya ang lahat ng kabutihan. Imbis na kasamaan, kabutihan, restitution. Siya po'y nagbabalik sa uli ng kanyang pagkakautang sa Panginoon. Kaya nga po, nananawagan ng Panginoon ng paglilingkod, serving the Lord. Sapagkat yan po ang paraan natin na may balik natin. May ating ang ating restitution ay maglingkod sa Kanya. Magbigay ng ating buhay, magpag-aalay ng ating buhay. It is more blessed to give our life sa pag-serve sa Panginoon than receive. Nakuha nyo na? Kaya nga po, nananawagan ng Panginoon sa lahat ng mga alagad na maglingkod sapagkat yan po ay pagbabayad natin. Hindi dahil may itong pagkakautang, kundi pagtanaw ng loob sa bagong buhay na tinanggap natin kay Kristo. Kaya ang Kristiyanong totoo, hindi po nagsusukat kung ano na yung nabigay niya. Hindi makasarili. Sarili lang iniintindi. Sarili pinatataas para makita ng mga tao, wow, ang dami kong ari-arian. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his one soul? Anong pwede niyang ibayad sa kanyang kaluluwa? Yung kanyang kayabangan? Yung kanyang pride? Sabi nga sa isang awit, hindi ko kabisado ito, kaya nilista, sinulat ko rito, nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked, come to thee for dress, helpless look to thee for grace.
Sana yun pong maging attitude natin. Lahat po ng atin, pahiram lang ito ng Diyos. Hindi natin karapatan itong ating pagyaman, ng ating pagkakaroon mga gamit. It is a privilege sa atin para maluwalhati siya. That's why it is more blessed to give than to receive. So ikaw wala pang tamang pagbigay ng iyong buhay kay Kristo, sakim ka. Greed ka, covetous ka, you're hypocrite, you're going to hell. Ay ngayon pa lamang, dapat ibigay mo na ang buhay mo kay Kristo upang manyari sa iyo ang totoong mensahe ng Pasko. You will be saved. Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, tunay na kung kami mananatili sa iyong salita, tunay nga kami mga alagad ninyo, malalaman namin ang katotohanan at ang katotohanan na siya magpapalaya sa amin. Maraming salamat po sa kalayahan ito. Na hindi na kami muli, Panginoon, nakikisaw-saw sa tradisyon. Sapagkat ito'y kinamuhian ninyo. Ito'y pagpupunuli. Kailangan namin doon ng personal relationship with Christ. Sapagkat siya ang aming tagapagligtas, ang aming Panginoon at Diyos.